na tayo ay iinganap at mapaging banal na banal na Espiritu. So, ibig sabihin ng tatlong ito, yung kamatayan din ng Panginoon sa cross, at yung paglakad natin para lumago, at ito mga kapatid, ay kompletong pagliligtas. Karasan na kaligtasan na ibinibigay sa inyo ng ating Panginoon ngayon. Tingnan niyo mga kapatid, kung ating titingnan at isasama, wala tayong masyadong bahagi. Lahat, initiative nino ng Diyos. Ibig sabihin, yung advantage na tayo maligtas, napakalaki. Ang problema ng mga kapatid ay sometimes we are, preoccupied na mga bagay na sa libutan ito at ang ating isip sarado. Sabi nga, spiritual things are spiritually discerned. What if our mind is carnal? Maunawaan ba natin ang spiritual na bagay unless na ito ay maging spiritual at sa paraan sa pamamagitan ng banal na spirito. Diba? So tulungan tayo ng ating Panginoon mga kapatid ko. Napakaganda ng kanyang biyaya. Ito yung plano ng Diyos sa inyo at plano sa akin. Hindi pa ba natin tatanggapin? Sa ating mga bagong kapatid na tatanggap sa ating Panginoon at sa mga kapatid natin dito, lahat dyan kailangan natin. No? Lumakad tayo sa kapihan ng ating Panginoon. Paul related our present salvation to the first coming of Christ in the historic cross, resurrection, and heavenly ministry of Christ. Our justification and sanctification are secured once and for all. Our future salvation, the glorifications of our bodies, Paul related, however, to the second coming of Jesus Christ. Nakita nyo mga kapatid, yung first coming, that is for you to be justified and to be sanctified by God. And the second coming is for you to be glorified. No? Yan ang ginagawa ng ating Panginoon. Napakaswerte ko naman. Napakaswerte natin mga kapatid, ba? Hindi na natin kinakailangan magdala ng cross doon sa mutod Pampanga para maligtas tayo. Or hampasin ang ating likod para pagsusiyan ng ating mga kasalanan. Sabi niya, anak, lumapit ka lang. Anak, lumapit ka lang. Magbigay sa iyo kaligtasan. No? Ayan natin ang sa likod ng mga kapatid. Sabi sa Romans, do not be conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Renewing of your mind, mga kapatid, is letting the Holy Spirit to come in your mind and then He work in your heart, mga kapatid. Out of the goodness of the heart of all speak, at yun ay makikita mga kapatid sa ating mga pananalita, sa ating buhay, makikita ng gawain ng banal na Spirit. Some correctly believe that the ultimate perfection that God's creation brings already available to human. Sanctification is a lifelong process. Perfection now is ours only in Christ. But the ultimate, all-comprehensive transformation of our lives into the image of God will take place. The second coming, ang naminantay natin, yung ultimate transformation, comprehensive transformation mga kapatid. Pero dapat, ngayon pa lang, nag-uumpisa na mga kapatid ko. Huwag natin sabihin, pwede kong bukas na lang, or next week, or next year, mga kapatid. No. Hindi natin alam ang ating buhay. No? May kanya-kanya tayong limit mga kapatid. Neither Christ like character traits nor faultless behavior is the ground of our acceptance with God. Saving righteousness comes from the one righteous man, Jesus, and is conveyed to us by the Holy Spirit. We can contribute nothing to Christ's gift of righteousness. We can only receive. Tingnan nyo? He can only receive. Wow! Hindi ka magbabayad mga kapatid. Hindi mo kinakailangan ng 1 million para maligtas ka. Yung kagaya yung sinasabi ni Tetzel sa Great Controversy, in order for you to be saved, give something to the church. As a mode of salvation pa ng Tetzel, noong 18th century, kaya kinuntinan siya ni Martin Luther para lang naitayo yung St. Peter of Basilica. No? Mga kapatid, ito hindi natin kinakailangan pumasok. All we have to do is to receive. Pero out of the salvation mga kapatid, out of the work, yung work of salvation ng ating Panginoon, comes the fruit. And what are those fruit? Good works. Hindi yung good works para maligtas, but we do good works mga kapatid because we are being saved by God. We give tithes and offering because we are being saved by God. We attend Sabbath mga kapatid sapagkat tayo nililigtas ng ating Panginoon at hindi para maligtas. Yan ay bunga ng relasyon natin sa ating Panginoon. Yan ang bunga mga kapatid. Yan ang tinatawag na manifestation ng gawain ng ating Panginoon. Nandiyan ang susunod po sa banal na kasulatan. Christ cannot be divided into parts. So the two things, justification and sanctification, which we perceive to be united together in Him, are inseparable. Ang pag-aring ka ng Panginoon, ang pagpapalagay ng mga
ito po, nagkakalapit at dapat araw-araw nararanasan ng kanyang mga anak. Okay? Sabi po yan sa Christian religion, chapter 3, verse 11. Mga kapatid ko, sa umagang ito, okay? Hindi na ito po yung panahon para tayo po ay manlamig pa. Hindi na ito yung panahon, mga kapatid, para mag-iba pa tayo ng focus sa ating buhay. Hindi na ito yung panahon para questionin pa natin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ito na yung panahon, mga kapatid ko, para ipasakop ang sarili sa ating Panginoon. At yan ang tunay na kahulugan ng pagiging disipulo at Kristyano. Yung ipasakop mo ang sarili mo sa ating Panginoon. Hindi lang sa pangalan, kundi dapat nakikita sa gawa ng bawat isa ang pagiging Kristyano, mga kapatid. So ito po ang ginagawa ng Diyos sa atin ngayon. Tatanggapin niyo po ba, mga kapatid? Tatanggapin niyo po ang gawain ng Panginoon? Tatanggapin niyo po? Natutuwa po ang kalangitan, mga kapatid ko. At sana itong pagtanggap na ito ay magpapatuloy hanggang ito po'y magkaroon ng katuparan sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, magsaya tayo. Ang buhay ng isang Kristyano ay masaya sapagkat maging masaya yan kung hahayaan natin na si Kristo ang gagawa sa buhay ng bawat isa. Ito po ang aking dalangin.